Mga kwentong sumasa inyo. Mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Francisco, pero mas kilala sa pangalang Iking. 79 anyos na ako at kasalukuyang nakatira sa Iba, Zambales. Ang programa niyo ang tanging libangan namin ng asawa kong si Loretta. Siya ang nang-engganyo sa akin na magpadala ng liham sa inyo. Dahil marami kaming pinagdaanan dalawa. Lumaki ako sa medyo may kayang pamilya. Pero bata pa lang ako, tinuruan na ako ng aking ama kung paano kumita ng sarili kong salapi. Kaya naman maaga akong tumayo sa sarili kong mga paa. Nahilig ako sa pagnenegosyo, kaya doon ko itinuon ang aking sarili. Hanggang sa nakapangasawa ako at nabiyayaan ng 3 anak. Pero kahit may sarili na akong pamilya, 80% ng oras ko ay nasa paghahanap buhay. Pinupunan ko na lang ng pera at material na bagay ang pagkukulang ko kay Loretta at sa mga anak namin. Kaya naman siguro naisip ng Diyos na turuan ako ng leksyon. Naging mayabang ako at nagkamali sa mga desisyon patungkol sa pera. Kaya isa-isang nawala ang mga pinaghirapan ko. Diyos ko po. Tama ba itong gagawin ko? Iking! Halika na sa hapag! Kakain na tayo! Oo, susunod na ako. Teka, ano bang ginagawa mo dyan? Oh, bakit nakalabas yung titulo ng bahay natin? Wala. Wala. May tinitignan lang ako. Ano? Anong kailangan mong tignan dyan? Hindi. Wala to. Hayaan mo na. Iking? Oh. Huwag mo sabihing may masama kang binabalak sa bahay natin. Loretta, kumalma ka nga lang. Huwag ka muna mag-isip ng kung ano-ano. Balak mo bang ibenta tong bahay natin? Hindi. Ano ka ba? Pero ano? wala. Huwag mo sabihing isasangla mo sa kung saan. Parang ganun na nga naiisip kong gawin. Iking! Iniisip ko palang, Loretta. Wala pa akong pinal na desisyon. Gano'n na ba kalaki ang utang mo, Iking? At umabot sa puntong pati nananahimik nating tahanan ay malalagay sa peligro? Pasensya ka na. Hindi pa naman ako sigurado eh. Siyempre naghahanap pa rin ako ng ibang paraan. Baka umiram na lang muna ako sa pinsan ko sa Zamboanga. Uutang ka ulit. Utang ang ipambabayad mo sa utang? Iking, lalo mo lang tayo ilulubog niyan. O kaysa naman ibenta ko tong bahay natin. Baka yun ang mas nararapat na gawin. Hindi ganun kadali magbenta ng bahay at lupa, Loretta. Hindi sa ganitong ekonomiya natin. Palugitong mabibili sa atin. At baka abutin pa ng ilang buwan bago makahanap ng buyer. Kaysa naman dadagdagan mo yung mga taong pinagkakautangan mo. Ewan ko, Loretta. Hindi ko pa sigurado kung ano dapat kong gawin. Basta wag mo na lang muna guluhin ang isipan ko. Kung naging maingat ka lang kasi sana, Iking. Kung hindi ka lang nagpagoyo sa mga kaibigan mong mga walang ya. Hindi sana tayo mapupunta sa ganitong sitwasyon. Loretta, pwede ba tama na? Ma! Oh, Elias, bakit? Bakit ganun po yung ulam gulay? Ay, oo anak. Para maiba naman. Puro na lang tayo kasi
Puro na lang tayo karne. Dapat magulay naman tayo para naman may... Ayoko ng gulay, Ma. Gusto ko ng pork chop. Elias, masama ang puro karne. Kailangan masustansyang pagkain. Di ako kakain. Ayoko ng ulam. Elias! Magluto ka ng iba. Ano? Ikaw Hoy, Elias. Iking, hayaan mo na nga. Hindi ko nagugustuhan yung tabas ng dila mo, ha? Lakas ng loob mong bastusin ang nanay mo sa harapan ko, ha? Pa! Halika dito, ha? Tuturuan kita ng leksyon. Iking, wag na. Hindi. Hayaan mo na yung bata. Hindi. Tahimik lang ako nung nakaraan, ha? Pero nakakailan na yung batang yan. Namumuro na. Masyadong laki sa layaw. Halika dito, Elias. Ha? Ha? Iking! Iking, wag na. Dapat sa'yo inahataw ng sinturon para magtagda ka, ha? Mama, wag mo! Hindi na po, Mama! Ha? Tumalikod ka! Ay, Elias! Iking! Iking! Mama! Tumabi ka, Loretta. Huwag mo akong pakialaman. Ha? Tigas ang ulo mo, ha? Mama naman na po! Sandali lang, ha? Ha? Ano? Ha? Ano, Elias? Babastusin mo pa mama mo? Ha? Hindi na po! Ito ang tatandaan mo, ha? Makinig ka, ha? Bawat pagkakamaling gagawin mo, tutumbasan ko na agad ang parusa, ha? Iba na ang buhay natin, Elias. Hindi na tayo tulad ng dati, kaya umayos ka, ha? Ha? Kapag naging suwail ka pa, baka ikaw na lang ang gawin kong pambayad sa mga pinagkakautangan ko, ha? Iking! Ha? Elias, wag ka makinig sa papa mo. Tinatakot ka lang niya. Iking, sumusobra ka na! Tama lang yan. Para magdalawang isip siyang gumawa ng mali. Salamat siya, nandiyan ka. Dahil kung hindi, baka biniting ko na siya ng patiwarik sa puno sa labas. Sino nga kayo? Hilig yung dumagdag sa mga problema ko, eh. Tony, 10 taong gulang lang ang panganay kong si Elias noon. 7 at 4 na taong gulang naman ang mga anak na babae namin ni Loretta. Itinuloy ko ang desisyon kong ibenta ang naipundar kong bahay at lupa. Higit sa kalahati ng napagbentahan ay pinambayad ko lang sa utang at sa mga empleyado kong nawala ng trabaho. Ang natira, itinabi ko para sa pag-aaral ng aking mga anak. Hindi ko na nagawang humingi ng tulong sa aking mga magulang. Sabi ko nga sa inyo, pagkamayabang ako noon. Masyado akong mapagmataas para magpasaklolo sa kahit na sino. Nangupahan na lamang kami at pilit kinalimutan ng mga nawala sa amin. Buti at natanggap naman ako bilang machine operator sa isang pabrika. Pero lumipas ang mga taon, hindi ko na nagawang ibalik ang pamilya ko sa maaluwang pamumuhay. Naging mailap sa akin ang swerte. Bagkus, puro kamalasan ang dumarating. Una na roon, ang pagiging suwail ng anak kong si Elias. Laki sa layaw ang batang yun. At aminado akong madalas ko siyang pagbuhatan ng kamay dahil sa katigasan ng kanyang ulo. At hindi na talaga tumino ang anak ko sa paglipas ng mga taon. Hindi niya matapos-tapos ang pag-aaral niya sa kolehiyo. May mga pagkakataon pang aalis siya ng bahay at hindi uuwi ng ilang araw. Wala nga yung batang yan. Dito lang pala sa magulong bahay na ito nagtatago. Saan na ba yun? Saan ba yung buwisit na Elias na yun? Hoy! Ay bata! Nasa si Elias? Kilala mo si Elias, di ba? Subukan mo magsinungaling. Hanapin ko mga magulang mo, makikita mo. Hindi ko po alam nasan eh. Basta nasa loob po. Eh di tawagin mo. Palabasin mo. Ayoko ho. Kayo na lang ho. Pasensya na po. Hoy! Hoy! Umalik ka dito! Lapit na yan. Pasukin ko na lang itong bahay na to. Ano ba itong bahay na to? Napakakalat. May sigarilyo. Nakakasulasok. Hoy, sino ka? Anong ginagawa mo dito? Sino nagpapasok sa'yo? Ikaw ba may-ari ng bahay na to? Hindi. O hindi pala eh.
Kung makahoy ka sa akin gusto mo tabahan ka sa akin. Asa si Elias? Sino? Si Elias. Tawagin mo si Elias. Dahil kung hindi, padadampot ko kayo sa polis. Ba't mo kami padadampot? Wala naman kami ginagawa masama Ikaw tong Ikaw tong pumasok dito nang di mo naman lugar Matapang ka talaga Sige, hintayin mo ako Alam mo nagbibiro ako Marami akong kaibigang pulis baka akala mo. Kaya kung ayaw mong makulong, tawagin mo si Elias. Isa! Elias! Uy, huwag kayong manggulo dito! Tawagin mo o hintay. Tatawagin na po. Dali mo. Uy, ingay na. Uy, Elias! Paalisin mo nga tatay mo ng gugulo Ginagawa mo dito pa. Ano pa ba? Kundi para kalad ka rin kapauwi sa atin. Kalad ka rin ako? Halos magkasakit na ang nanay mo sa pag-aalala sa'yo. Tapos nandito ka lang pala gumagawa ng kung anong kabulastugan. Sumama ka na sa akin. Uuwi ka ngayon din sa ayaw mo man sa gusto. Talaga? Bakit? Anong gagawin mo kung ayoko? Alam mo na kung ano mangyayari, Elias. Mapapahiya ka lang sa mga walang kwenta mong kaibigan. Ano? Kakalit ka rin mo ako? Bubugbugin? Di mo na magagawa sa akin yung pa. Sino may sabi? Kita mo nga yung katawan mo sa katawan ko. Matangkad ka lang, pero kulang ka sa lakas. Yabang talaga na matanda. Gusto mo akong amunin? Hindi kita uurungan. Lalo na ngayon matanda ka na. Hindi ko na kailangang isipin kung mapupuruan kita. Ano? Gusto mo magkasubukan tayo? O sige, tara, tignan natin kung hanggang saan yung yabang mo. Ano ka dito, Tara, Hindi ka na sa mama mo, Hindi ka na! Ayaw ko sabi! Ganun, Hina mo, tanda! Ako naman, Sakit to! Ano lang yung masaktan? Ano pa? Sa suntok ka lang yun, tumuba ka na! Ano pa? Ayo! Hayop kang bata ka. Sagad na talaga ang kasamaan ng ugali mo. Nagawa mo ng pumalag sa akin. Ako na tatay mo! Ba't gulat na gulat ka? Ikaw naman to susugod-sugod dito. Ano ba akala mo? Matatakot ako sa'yo? Di na, oy! Matanda na ako! Di ko na kayo kailangan ni Mama. Kaya ko na yung sarili ko. 19 anyos ka pa lang, Elias. Menor de edad ka lang. Matanda na ako. Kaya ko na magtrabaho Malaki lang ang katawan mo pero mangmang ka pa. Tama na, Satsat. Di mo ako mapapauwi kahit anong gawin mo. Di ka na makatayo, partida, isang suntok ko pa lang yan. Kaya pa, kung ako sa'yo, malis ka na lang. Hayaan nyo na ako ni Mama. Ako na nagsasabi, wala na kayong pananagutan sa akin. Ano man ang gawin ko, labas na kayo. Dahil may sarili na akong buhay. At ako lang ang may karapatang magdikta sa sarili ko. Tony, tuluyan ang napariwara si Elias. Hindi na niya tinapos ang kanyang pag-aaral. Sumasama siya kung kani-kanino para gumawa ng mga kabalastugan. Dekada 80 noon. Unti-unti nang dumarami ang mga gumagamit na ipinagbabawal na gamot. Sa kasamaang palad, kabilang si Elias sa mga ito. Sinubukan ko pa siyang disiplinahin. Minsan nga kinukulong ko pa siya sa kanyang kwarto para hindi na makagawa ng masama. Pero wala ring nangyari. Nagagawa pa rin niyang makatakas sa iba't ibang paraan. Malaking tao na kasi noon si Elias. Kayang-kaya na niya na ako ay labanan. Kaya ang payo ni Loretta, hayaan na lamang ang aming panganay. Dahil may 2 pa kaming mga anak na kailangang intindihin. Isa pa, baka umabot sa puntong hindi na talaga ako sasantuhin ni Elias. Alam kong ako ang may kasalanan ng lahat. Tanging si Loretta lang ang nag-alaga sa mga anak namin. Halos hindi nila naramdaman ang aking presensya. Kahit ang mga anak kong babae,
may sama ng loob sa akin. Magaling lang daw akong magalit, pero hindi ang makinig. Tony, doon na lang nawala ang yabang ko. Napagtanto ko sa aking mga anak lahat ng mga pagkakamali at pagkukulang ko bilang asawa at ama ng tahanan. Tony, lumipas sa mga taon, pasulpot-sulpot na lamang kumakita namin si Elias. Bigla siyang darating sa bahay para makitulog, makikain at humingi ng pera. Tapos mawawala na naman ng ilang linggo o ilang buwan. At sa sobrang pag-aalala namin kay Elias, hindi namin agad napansin ni Loretta mga pagbabago sa dalawa pa naming anak. Yung pangalawa kong si Hana, agad na umalis sa puder namin para makipagsapalaran sa Maynila kasama ang kanyang nobyo. Yung bunso naman naming si Laura, maagang nag-asawa at lumayo na rin ang tirahan. Lahat ng mga anak ko ay atat na atat lumayo sa amin. At tiyak na yun ay dahil sa akin. Naging mabuting nanay si Loretta sa kanila. At alam ko na mahal na mga anak ko ang kanilang ina. Pero hindi ito sapat para manatili sila sa aming piling. Kaya sa loob ng ilang dekada ay kaming dalawa lang ni Loretta ang magkasama sa aming tahanan. Nagbago lang ito nang bigla na namang sumulpot si Elias. 3 taon na ang nakalilipas. Dala niya ang samut-saring problema at matinding galit sa mundo. Hoy! Pa! Gising! Hoy, gising! Paano? Patay ka na ba? Gising, hoy! Elias, bakit? Anong kailangan mo? Yung pera. Bili ako, Yossi. Bibili ka ng ano? Yossi, sigarilyo. Bibili ako ng sigarilyo, bingi. Wala. Wala akong pera dito. Bayan pa? Hilig mo talaga magdamot eh, no? Barya lang nga lang yung hinihingi ko. Kahit 10 piso, wala ka? Sino niloko mo? Elias, kahit kapain mo na yung bulsa ko, wala kang makukuha. Sa bulsa mo lang ba nilalagay yung pera mo? Di ba hindi? Kumuha ka sa taguan mo. Gagawin mo pa akong tanga. Tumayo ka dyan. Saan lagay mo ng pera? Elias, wala akong maibibigay sa'yo. Ano sabi mo? Ano, hindi ka magbibigay, ha? Ha? Ano? Elias, Wala ka talagang kadala-dala eh, no? Hirap mo kausap lagi. Kasi alam ko naman magbibigay ka rin eh. Pero gusto mo pang painitin yung ulo ko? Elias, mahirap ang buhay ngayon. Bawat sentimo mahalaga. Alam mo, tigilan mo ako sa paninermon mo. Barya lang yung hiningi ko sa'yo, hindi 1 milyon. Kaya ako sa'yo, maglabas ka na ng pera habang mabait pa ako. Ayoko. Ano ka mo? Hindi kita bibigyan. Pambili ng pagkain na lang ang meron tayo. Visit ka! Ang pinakaayoko sa lahat, yung nagtatapang-tapangan ka ba, ha? Ano, ilabas mo yung lagayan mo ng pera ngayon na. Ilabas mo, hatawin kita ng walis. Ayoko. Visit ng... Sige, ha? Mga matigas ka talaga, ha? Saan na ba yung walis? Elias, Saan na ba yun? Elias, maawa ka sa akin. Hey! Visit ka matanda ka? Ha? Kurang ka na nga, yabang-yabang mo pa rin. Ha? Elias, Go! Elias, tama na, Elias. Para 10 piso lang pa. 10 piso lang, sasagarin mo pa yung pasensya ko. Ano mo, liga. Liga. Sumukalat ka rin na lang kita sa labas nang wala salawal? Ano? Elias, Ano, gusto mo gawin ko yon?
Mas masaya yun, di ba? Tama na, Elias. Hindi, halika dito, halika dito. Ito. Ito matitikman mo sa pagdadamot mo sa 10 piso, ha? Ha? Halika dito. Hoy, ano? Tama na. Elias. Elias! Elias! Eto na ang pera. Magkano ba ang kailangan mo? Ano masa ka ba galing, ha? Ba't ngayon ka lang? Alam mo, kung hindi ka umalis, baka hindi ko na pagdiskitahan to si Papa. Pasensya na. Nagpunta ako sa barangay. May pinamimigay kasi doon ha. Asan yung pera? Ano? Magkano bang kailangan mo? Abed, magkano ba yan? Bale, Lahat na yan, ay. Akin na. Teka, wag naman lahat. Oh, no. Kukunin mo. Hawak ko na ko, agawin mo pa. Kailangan kasi natin ng pambili. Ano gusto mo, pati ikaw makatikim na rin, ha? Elias! Ano? Elias, umalis ka na! Huwag mo sasaktan ang mama mo! Salamat ka, babae ka. Muntik-muntikana ka na rin sa akin, eh. Umalis ka na, Elias. Alis na ako. Paulit-ulit. Elias, tama na! Baklase talaga itong mga matatandang to. Iking, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ayos lang. Putok yung labi mo. Ayos lang ako. Loretta, kailangan itago natin maigi yung ipon natin, ha? Ibaon natin sa lupa kung kailangan. Tsaka bukas makalawa, haalugogin ni Elias itong buong bahay. Baka nising kong duling walang matira sa atin. Oo, Iking. Oo. Ililipat natin yung taguan natin ng pera. Halika na. Tumayo ka na dyan. Ayan. Lumipat ka sa kama at titignan ko kung may mga sugat ka. Halika na. Tony, 75 anyos na kami ni Loretta noong mga panahon na yun. Mahina na ang aming pangangatawan at kung ano-anong sakit na ang nararamdaman namin. Salat kami sa pera, kaya hindi kami nagpapatingin sa doktor hanggat hindi pa malala ang aming nararamdaman. Kaya namang kumpara sa ibang kaedaran namin, mas marupok ang aming kalusugan. Kaya isipin nyo na lang kung gaano katindi ang sakit na dulot ng bawat sampal, hampas at sipa ni Elias sa akin. Tila ibinabalik niya sa akin lahat ng pananakit ko sa kanya nung siya'y bata pa. Pakiramdam ko nga, katapusan ko na sa tuwing sinasaktan ako ng aking anak dahil naninikip ang aking dibdib at halos mawalan ako ng malay. Matagal rin bago maghilom ang mga pasa at sugat ko. Hindi ko akalaing sa ganung edad ko pa mararanasan ng ganung pasakit. Si Loretta lang ang dahilan, kaya nagagawa ko pa ring lakasan ang aking loob. Hindi man siya sinasaktan ni Elias, pero alam kong posible ito kapag lulong sa ipinagbabawal na gamot ang anak ko. Loretta, pakilagay na itong mga plato ton. Binanlawan mo ba ng maigi? Ba, siyempre. Kala mo sa akin. Nung nakaraan amoy sabon pa yung mga baso. Sige na. Lagay mo na yan doon. Ay! Diyos ko po! Ano ba yun? Pa! Relax lang pala eh. Pa! Nandito ka na naman. Itago niyo ko! Tago? Ano ka naman? Elias, baka ang dungis mo at pawis ka. Itago niyo ako! Nasaan na ba sila? Hinahanap ako. Baka mahuli ako pa. Baka mahuli ako yung makulong. Hindi pwede. Hindi na ako babalik yun. Kaya itago niyo ako. Saan ako pwede? Elias, magdahan-dahan ka. Ano ba nangyayari? Pinaghahanap ako ng mga pulis. Nandun sila sa barangay hall. Sigurado papunta na sila dito. Alam mo naman palang pinaghahanap ka. Dito mo pa naisip magtago.
Wala ka talagang isip. Ma, pumunta ka sa pinto. Isara mo. Pag kumatok sila, sige pagbuksan mo. Pero wag mong sasabihin nandito ako. Pag ikaw kumanta ka sa akin. Ay, huwag ka magtago dito. Dapat tumakbo ka na sa malayo. O tapos ano? Ano, ha? Makikita ako ng mga CCTV. Mas lalo ko matitimbog nun. Ikaw pala hindi nag-iisip eh. Mabuti lang kayo yung nakapronta. Kasi sino mangangasper sa inyong mga senior, di ba? Isip-isip din pa. Ano bang ginawa mo, anak? Bakit ka Wala nang maraming tanong-tanong. Pumunta ka na sa pinto, dali. Ha, ikaw pa, tulungan mo ako, dali. Dito. Anong gagawin? Akit ako sa kisame. Oo. Ha? Di ba may butas yung kisame sa kwarto nyo? Oo. Ha, tulungan mo ako makakakyat. Umakit ka lang gamit ang aparador. Baka hindi ako kaya nun. Nakadikit sa pader ang aparador, hindi yung tutumba. Oh, sigurado ka? Oo. Huwag mo ako pinaglolo ko, ha? Oo nga. Tanong ko na mga pulis! Bahala na nga. Huwag na kayo titiklop. Teka ha, sandali. Iking, ang bilis ng tibok ng puso ko. Pakiramdam ko, himatayin na ako. Maupo ka muna, Loretta. Ako nang bahalang makipag-usap sa mga polis. Ano na naman kayang gulong pinasok ng anak mo? Ayan na sila. Ako nang bahala. Huwag matakot. Wala kang dapat ikatakot. Ako po! Oh, Mawalang galang na ho. Kayo ba si Manong Iking? Tama ho ba? ako. Bale, Manong... Pagpasok nyo, may pintuan sa bandang kanan. Tapat ng kusina. Iking! Naroon siya sa kisame. May bintana doon. Diyan sa gilid. Diyan ang tagos. Diyos ko po, Iking! Kayo nang bahala. Par. Diyan sa gilid. Kayong dalawa doon tayo. Tol, radyo mo na. Standby ka mo. Tara. Iking! Oh, Bakit mo ginawa yun? Hindi natin alam kung ano ang ginawa ni Elias. Baka makulong ang anak mo. Hindi ka ba naaawa? Loretta, awa ang dahilan kung bakit ko nilaglag si Elias. Awa, hindi sa kanya, kundi sa iyo. Sa atin. Hindi ko na kaya, Loretta. Hindi ko na kaya ang pananakit ni Elias. At ayoko dumating sa puntong tuluyan tayong mapahamak. Lalo ka na. Matanda na tayo, Loretta. Bilang na ang mga araw natin. At kung mamamatay man ako, gusto kong mamatay sa ibang paraan. Huwag lang sa kamay ng anak mo. Hindi naman kasi ako yun eh. Masyado kayo nagpapaniwala kay Tole, si drugista yun. Tara na. Hoy! Walang nga ka, matanda ka! Sige, Elias, lumakad ka na! Pinahamak mo yung sarili mong anak? Itiwan niyo ako! Sasakulit ko lang yung hype dad! Ano yan, hoy? Papalikan kita, tanda mo yan! Hoy! Pinasakay niyo na yun doon! Tatakas talaga ako sa kulungan para tulasin ka! Gagantihan kita, ayok ka! Tama na sa akin! Tony, hindi ko pinagsisisihan na ipinagkanulo ko si Elias. Oo, anak ko siya. Sariling dugo't laman. Pero noong mga panahon na yun, isang demonyo na ang tingin ko sa kanya. Pagod na ang katawan at isipan ko mula sa kanyang pananakit. Mas lamang na ang takot at pagkamuhi kesa sa pagmamahal. Tony, patong-patong ang asunto kay Elias. Lingid sa aming kaalaman ay maraming beses na siyang nakulong sa salang pagnanakaw. Pananakit, sinuplong na rin siya sa kasong pang-aabusong sexual at syempre sangkot siya sa iligal na droga. Patawarin sana ako ng Diyos. Pero ipinagdasal ko talaga na sana makulong na mahabang panahon si Elias. O kahit man lang hanggat nabubuhay kami ni Loretta. Gaya ng sinabi ko sa aking asawa, kung mamamatay ako, gusto kong sa natural na paraan at hindi sa kamay ni Elias.
Buti na lang at nagpatuloy ang paghahabla kay Elias. Mananatili siya sa kulungan ng mahabang panahon. Sa takot namin ni Loretta, nagbabalak na kaming lumipat ng tirahan kahit wala kaming sapat na pera. Sinubukan naming humingi ng tulong sa dalawa pa naming mga anak, pero hindi na gumagana ang kanilang numerong nakasave sa luma naming cellphone. Wala silang ibinigay sa aming ibang impormasyon nung iwan nila kami. At matagal na panahon na rin namin silang hindi nakikita. Wala namang kaming alam pagdating sa internet, kaya ang pagkawalay ng dalawa naming anak na babae ay kasama sa pasanin namin ni Loretta. Kaya lang, Tony, hindi pa pala tapos ang anak naming si Elias sa pagbibigay sa amin ng problema. Dahil Enero nung nakaraang taon, nang dumating sa aming tahanan ang isang hindi inaasahang bisita. Iking, kape mo, Salamat. pandesal. Sige lang, maya-maya ako. Tao po. Loretta, may babae sa pinto. Magandang araw ho. Aba, oo nga no. Ay, na papasukin natin at may dala siyang bata. Kilala mo ba siya? Ay, naku, hindi. Ikaw. Hindi rin eh. Ineng, ano yun? Magandang araw ho. Dito ho ba nakatira si Elias? Ay, hindi ho, wag ho kayo mag-alala. Alam ko naman hong nasa kulungan siya. Sinisiguro ko lang ho na tama yung pinuntahan kong bahay. Oo. Dito nga siya nakatira. Sino ka ba, Ineng? Anong pangalan mo? Jessica po. Jessica. Bakit, anak? May kailangan ka ba kay Elias? Ay, wala naman ho. Kaya lang, Ano yun, Iya? kailangan ko ho sana ng tulong. Tulong? Sa anak ho namin ni Elias. Ha? Ano ka mo? May anak si Elias? Ito po si Ella. Anak ni Elias ang batang yan. Opo. Oo nga, kuhang-kuhang mga mata ni Elias. Ilang taon na siya? Mag-iisang taon pa lang ho. Iking, may apo na tayo kay Elias. Apo natin itong bata. Pasok ka. Ay, Jessica ka mo. Asawa ka ni Elias? Hindi ho. Magka-live-in lang ho kami. Kaya lang magulo ho yung relasyon namin eh. Nakipaghiwalay na ako sa kanya ilang linggo bago siya nakulong. Pero hindi ko na ho ikukwento. Wala rin namang kwenta eh. Ito namang si Elias, hindi naman nabanggit sa amin na may anak na pala siya. Oo nga. Oo nga ho eh. Matagal ko nang gustong pumunta dito sa inyo. Itong si Elias lang kasi yung may ayaw. Ewan ko ba ron? Jessica, kailangan mo kamo ng tulong. Tulong ba para sa apo namin? Opo, sana eh. Wala kaming malaking pera ng asawa ko. Kita mo naman sa tirahan namin, hindi ba? Pero gagawin namin ang makakaya namin para makatulong sa'yo. Ay, naku, wag ho kayo mag-alala. Hindi ko naman ho kailangan ng pera. Hindi. Ano pala ang tulong na kailangan mo sa amin? Bale, may interview ho kasi ako. Marami ho kasi akong in-apply ang trabaho. Kaya lang, hirap akong pumunta sa job interview gawa nung inaalagaan ko tong si Ella. Kaya makikiusap lang sana ako na baka naman pwede niyong bantayan tong anak ko habang nasa job interview ako. Magbabantay? Walang problema. Mga 2 job interview lang naman po yung pupuntahan ko. Sige lang. Amin na yan. Amin na siya. Dahan-dahan ka lang. Ay, syempre naman. Hello, Ella. Hello, baby. Eto yung bag niya. Nandyan na po lahat. Mga diaper, powder, bote at gatas. Kumpleto ho yan. Sige lang.
Bale, pwede na ho ba akong umalis? Mahuhuli na po kasi ako eh. Sige na, lumakad ka na. Aalagaan naming mabuti si Ella. Naku, maraming salamat ho ah. Ang laking tulong ho na may katuwang ako kay Ella. O siya, sige na, lumakad ka na. At naway matanggap ka sa inaplayan mong trabaho. Kami nang bahala kay Ella. Di ba, baby? Di ba? Oo, babalik din ang mama mo. Ingat sa pagbubuhat, baka mabitawan mo. Tulog na ba ang apo natin? Oo. Napagod nga ako sa paghele. Alam niya sigurong wala pa ang mama niya. Yun na nga ang kinababahala ko, Loretta eh. Wala pa si Jessica eh, maghahating gabi na. Nako. Baka naman may nangyaring masama sa kanya. Ano? Sana naman wala. Pero kung hindi may nangyari sa kanya, baka Baka ano? iba ang kutob ko eh. Ano ba ang nasa isip mo? Tinitignan ko kasi itong bag na iniwan ni Jessica. Oh, ano ba yan? Masyadong malaki at madami ang laman. Kompleto nga eh. Bukod sa mga damit at diaper, may mga bote rin at mga laruan. Pati yung yung libreta ng mga bakuna nariyan din sa bag. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako sigurado pero pakiramdam ko hindi na babalik si Jessica. Ano? Tila iniwan na niya sa atin ng bata. Sa tingin mo? Bakit wala pa siya? Dalawa lang daw ang interview niya. Kaninang 8:00 pa yun ng umaga. Anong oras na? 11:30 na. Ay, Diyos ko po naman. Sana walang masamang nangyari sa kanya. Pero sana rin hindi niya sinadyang iwan ang anak niya dito. Malalaman natin bukas, Loretta. Kapag bumalik si Jessica bukas, edi ayos. Pero kapag hindi, pagtanong na natin sa pulis at baka kung ano na ngang nangyari sa kanya. Pero pag wala tayong nabalita ang kahit na ano, siya lang ang ibig sabihin nun. Tuluyan nang inabandona ni Jessica ang anak niya. Tony, tama nga ang aking hinala. Dahil 2:00 ng madaling araw nang makatanggap ako ng isang text message. Galing ito kay Jessica. At sinabi niyang hindi raw niya kayang buhayin ang aming apo. Kaya kami na lang daw ang bahala sa bata. Magkahalong takot at sayang naramdaman namin ni Loretta. Masaya kami dahil nakasama namin ang isa naming apo. Hindi na kasi namin nakakasama ang mga apo namin sa mga anak naming babae. Kaya talagang natuwa kaming mag-asawa nang dumating si Ella sa aming tahanan. Pero syempre nakaramdam din kami ng matinding takot. Dahil bukod sa hindi sapat ang aming pensyon para magtaguyod ng isang bata, mahina na ang aming pangangatawan. Mahirap na para sa amin ang magbuhat, magpuyat at mag-asikaso ng maliit na bata. At aaminin ko, may mga pagkakataong munti ko siyang mabitiwan at minsan napapasarap ang aming tulog at nakakaligtaang merong kaming binabantayang bata. Kahit si Loretta, hindi rin magkanda ugaga para magpatulog sa gabi sa aming apo na laging iyak ng iyak. Talagang napakahirap. Kaya napilitan akong gumawa ng isang malaking desisyon alang-alang sa aming apo. Siguraduhin mong walang maiiwang gamit ha. Isilid mo lahat sa bag. Oo, Yung mga bote. nasa bag na. Pati yung bagong lata ng gatas. Oo,
Yung mga pantulog na binili mo nung isang araw. Iking, Oh, lahat nga nasa loob na ng bag. Wala kang kahit anong makikitang gamit ng bata dito sa bahay. bakit nagagalit ka sa akin? Nagpapaalala lang ako eh. Iking, Oh, Iking, hindi ko alam kung tama ba itong gagawin natin. Loretta. Apo natin si Ella, Iking. Anak siya ni Elias, walang duda yun. Mali na mapalayo siya sa atin. Tayo ang lolo't lola niya. Tayo na lang ang maaasahan niya. Tayo lang ang pwedeng magmahal sa kanya ng buong buo. Sa tingin mo ba, yung pamangkin mong si Tess maaalaga ang mabuti si Ella? Loretta. Bakit ba siya ang napili mo? Paano mo nasabing katiwa-tiwala siya? Yun na nga, Loretta. Hindi ko pinili si Tess. Sadyang siya lang ang may magandang kalooban na handang kupkupin ang apo natin. Wala nang iba. Kesa naman ipaubaya natin si Ella sa mga estranghero. Mabuti ng kamag-anak pa rin ang may hawak sa apo natin. Nangako ba siyang aalaga ang maigi ang apo ko? Abay, oo naman. Kailangang mahaba ang PC niya. Hindi niya pwedeng saktan ng bata kahit sobrang kulit nito. Sus, alam niya na yun. Pag-aaralin niya ba sa magandang eskwelahan? Hindi ko sigurado kung saan eskwelahan, pero nangako siyang pag-aaralin si Ella. Parang hindi naman yata ako kumbinsido. Loretta, magtiwala na lang tayo. Yun lang ang tanging magagawa natin. Meron pa tayong isang magagawa. O ano? Huwag ibigay ang bata? Oo, Aba, sa atin na lang si Ella. Ako na ang bahala sa lahat. Loretta. Huwag na nating ipaampun si Ella. Dito na lang siya. Ibabalik ko na ang mga gamit niya. Loretta naman Nagbago eh. na ang isip ko. Huwag kang magpadala sa emosyon mo. Nanay ako, Iking. Kaya kong mag-alaga ng apo ko. Kaya mo nga. Pero hanggang kailan? Sige nga, mag-80 na tayo. Hirap na tayong kumilos. May mga iniinda na tayong sakit sa katawan, alam mo yan. Paano ka mag-aalaga ng apo? Samantalang tayo nga, hirap tayong alagaan ng mga sarili natin. Kapag may nangyari sa iyo o sa akin, o sa atin dalawa ng sabay, paano na? Kapag namatay na tayo, sinong makakasama ni Ella? Si Elias. Diyos mio, hindi nga natin alam kung makakalaya pa si Elias. At kahit lumaya yung walang iyang yon, tiyak hindi naman niya magagawang magpakaama kay Ella. Kaya nga hanggat may handang tumulong, sunggaban na natin ang pagkakataon. Dahil pag mas malaki-laki na si Ella, tiyak na wala nang aako ng responsibilidad na maging nanay o tatay niya. Kaya utang na loob, Loretta, sumunod na lang tayo sa napagkasunduan. Pero Wala nang pero. Ituloy mo na yung pag-iempake at maya-maya lang darating na si Tess. Sige na, Loretta. Ito na lahat ang gamit ng bata, Tess. May bagong gatas na rin dyan. Sige po, Chong Iking. Huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ko pong mabuti si Ella. Kung hindi naman mahirap para sa'yo, pwede mo ba kaming tawag-tawagan para naman makausap namin ang apo namin? Marinig lang namin yung boses niya. Siyempre po, Chong. Wala pong problema. Kapag may oras din po, pwede namin kayong dalawin dito. Hindi, pwede rin kami na magpunta sa inyo. Naku, napakalayo ho ng biyahe. Kami na lang ho ang pupunta dito. Sige na. Salamat ha. Loretta, sige na.
ibigay na natin si Ella para makaalis na sila at malayo pa ang biyahe nila pa uwi. Mamimiss kita, Apo. Mamimiss ka ng lola. Oh, sige na, tama na yan. Ilang oras mo nang karga si Ella eh. Ibigay mo na siya kay Tess. Iking. Ibigay mo na ang bata. O sige na. Akin na si Ella. Ella. Sama si Lolo. Mahal na mahal ka namin, Apo. Mahal na mahal ka namin. Atas, kunin mo na si Ella. Kunin mo na, dali. Opo. Hello, Ella. Sige na. Umalis na kayo para hindi kayo abutan ng gabi sa daan. Ayos lang po, Chong. Pwede niyo pa pong yakapin at hagkan si Ella. Hindi na. Alis na. Sige na, Tas. Pag nagtagal ka pa, baka magbago pa mga isip namin. Gusto ko pa sana maya. Sige na, Tas. Alis na. Umalis ka na. Sige po. Alis na. Tara na, Ella. Ay, nakatingin sa atin si Ella. Oh. Mag-iingat kayo. Iking, umiiyak si Ella. Hayaan mo na. Huling yakap na lang. Dito ka lang, Loretta. Iking naman. Ito ang mas makakabuti para sa apo natin. Siya ang isipin mo, wag ikaw. Tama na. Tama na, iyak. Para to sa ikabubuti ng apo natin. Para to kay Ella. Tony, alam kong hindi na kami magtatagal ng aking mahal na asawa. Isa sa amin ang tiyak na mauuna na sa kabilang buhay. Pero aminin ko, kung ang ibang kaedaran namin ay handa ng mamahinga, ako hindi pa. Pakiramdam ko marami pa akong kailangan gawin. Gusto ko pang makita ang mga anak ko. Gusto ko makahingi ng tawad sa kanila. Kargo ko ang kinahantungan ng aming pamilya. At syempre, pangarap kong makasama pa lahat ng aking mga apo. Mula sa mga anak, nina Hana at Laura. At syempre ang kawawa kong apo na si Ella. Hindi man lang namin naranasan ni Loretta na maging mabuting lolo't lola sa aming mga apo. Lalo na kay Ella na pinabayaan na ng kanyang mga magulang. Pero kung sakaling balang araw ay marinig ni Ella ang kwento kong ito, gusto kong malaman niya na mahal namin siya ng kanyang lola Loretta. At humihingi kami ng tawad dahil kahit kami ay napilitan na ring ipasa siya sa iba. Pero hindi ibig sabihin nun ay walang nagmamahal sa kanya. Sadyang hindi kami ang makapagbibigay sa kanya ng magandang buhay. Uulitin ko, Ella, apo ko, mahal ka namin ng iyong lola Loretta. Naway patnubayan ng Diyos ang iyong paglaki. Tony, hanggang dito na lang. At salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.